Magandang agang Pilipinas, ngayon ay araw ng Martes, ika-19 sa buwan ng Desyembre taong 2023. Welcome sa pinakabagong programa ng Siyensya na kasalo ninyo tuwing umaga, ang DOST Report. Magandang araw, partner. Mabuti, partner? Kamusta ang dating ng umaga sa'yo, lalo na ngayon in less than a week holiday season? Ay naku, alam mo, mas excited talaga ako, partner, kasi it's the season of love. At ang season of love ay season of giving. Diba? Yan yung isa sa mga mahalagang bagay talaga na na-realize ko ngayong taong ito, yung importance ng giving. Tama ka. Halimbawa na lang, yung mga nanay natin, hindi manatawaran yung sobra-sobrang oras, panahon at pagmamahal na iniukon nila para sa atin. At para naman sa mahal nating mga manonood, narito ang regalo namin sa inyong sentro ng mga napapanahong balitagham na dapat niyong malaman. Ang sentro ng mga napapanahong balitagham. Kakaiba at nakakabilib na saliksik ng mga Northern Mindanao researchers wagi sa Philippine Health Research System Week. Malagong tanim at halamanan pero sa Metro Manila, ginawang posible ng DOST-NCR sa tulong ng Plant Growth Promoter. Problema ng mga manggagawa ng walis tambo sa Quezon, winalis ng DOST-FPRDI. Agha mo ba kung papaano magiging healthy sa kabila ng kaliwat ka ng handaan ngayong papalapit na Kapaskuhan? Ang detalye niyan alamin sa eksklusibo naming panayam. At ngayong papalapit ng holiday season, papaano nga ba gagawing healthy at swak sa budget ang paboritong inumin na milk tea? Ang sikretong yan, abangan sa aming special cooking segment na Sustansya Rap kasama ang DOST FNRI. Sa detalye ng mga balita, tunay ang pinaganda ng mga Northern Mindanao researchers ang pasok na umaga sa atin ngayon. Samot-saring award kasi ang inumin nila sa 16th Philippine Health Research System Week. Ang detalye tutukan sa balitagham ni DOST correspondent Giselle Siladan. Pag-develop ng X-ray shielding material gamit ang eggshells at crab shells. At potensyal ng mga tradisyonal na medicinal plants na maging anti-cancer, antioxidant at anti-inflammatory. Ilan lang yan sa mga sinaliksik ng health researchers ng Northern Mindanao Consortium for Health Research and Development na wagi sa 16th Philippine Health Research System Week sa Tacloban. First place sa Oral Research Paper Presentation and Research Poster Contest, Student Category, ang inobatibang research ng mga taga-Iligan Medical Center College sa X-ray shielding material. First place din sa Research Poster Contest Professional Category, ang plantastic research ni Ms. Jiba Nabato ng MSU-IIT ukol sa traditional medicinal plants. Sa Cultural Attire Fashion Show, hindi rin nagpahuli ang rehiyon. First place dito ang Monobo attire ni Dr. Leslie C. Lubos ng Bukidnon State University. Gel, Onin, ang tagumpay ng rehiyong ito ay patunay na mayabong hindi lang ang kanilang research and development ecosystem, kundi maging ang kanilang kultura at kasaysayan. At yan ang aking matagham sa araw na ito. Ako si Giselle Ortega Siladan, delivering science for the people, one DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Giselle. Samantala, alam nyo ba na ang mga tanim na gulay maaaring lumago kahit nasa Metro Manila? Sa tulong yan ng Carrageenan Plant Growth Promoter na ipinamahagi ng DOST-NCR sa ilang urban farmers sa Quezon City. May balitagham si DOST correspondent Shamay Grande. Peste sa halaman, iba't ibang sakit, issue sa matabang lupa, kalamidad at iba pa. Yan ang ilan sa mga sakit ng ulo ng ilang grupo ng urban farmers sa Quezon City. Pero ang problemang yan, masusolusyonan na gamit ang teknolohiya mula sa DOST. Yan ang Carrageenan Plant Growth Promoter o PGP na dinevelop ng DOST PNRI sa tulong ng UPLB, PhilRice at DA. Hindi lang nito pinapalago ang tanim kundi ginagawa pang matatag laban sa mga peste at kalamidad. Ang teknolohiyang ito, pinagulong na ng DOST-NCR sa mga asosasyon ng magsasaka sa Sitio Bacal, Bagong Silangan, Cruz na Ligtas, Pasong Tamo at Kulyat para matulungan sila sa urban farming. Gel, Onin, nasiyahan naman ang mga urban farmers dahil nakita nilang mas lumago ang mga tanim na ginamitan nila ng PGP, tulad na lang ng saluyot,
alugbati, repolyo, talong, ampalaya at iba pa. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Shamay Grande, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Shamay. Sa ibang balita, winalis ng DOST FPRDI ang problema ng mga manggagawa ng walis tambo sa Quezon. Yan ay sa tulong ng mga bago nilang inobasyon at teknolohiya. Isang asosasyon ng mga manggagawa ng walis tambo sa Maragondon, Real, Quezon ang dumulog sa DOST. Ang problema nila, pahirapang pagpapatuyo ng tiger grass, isang kasangkapang ginagamit sa pagbuo ng walis tambo lalo na kapag tagulan. Pagkatapos kasi nila itong i-air dry sa loob ng 2 oras, kailangan pa nila itong i-shake hanggang sa matanggal ang pollen grains. Pero ang problemang yan, winalis ng DOST FPRDI sa tulong ng teknolohiya nilang non-wood forest products dryer. Gamit ito, mabilisang matatanggal ang pollen grains matapos patuyuin ang stalks. At hindi lang yan, sinisiguro rin ito na hindi aatakihin ng black molds ang material. Gel, Onin, ang dryer unit ay pinondohan sa ilalim ng Grants and Aid Program ng DOST at na-install sa naturang komunidad sa tulong ng kanilang provincial office. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si CJ Alipon, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. At sa aming pagbabalik, alamin sa Sustansya Wrap ang sikreto sa masarap, healthy at abot-kayang panghanda sa holiday season. Kaya tutok lang dahil magabalik pa ang pinakabagong season ng Morning Science Program nyo ang DOST Report. DOST Brigada, halina't explore ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon gamit lang ang inyong mga Android cellphone. Sa DOST TV app, mapapanood ang mga latest shows na hindi lang entertaining. Hitik pa sa kaalaman. Ano pang hinihintay nyo? Download the DOST TV app now dahil ang mga may alam, sagham! Magandang aga mga ka-DOST Barkada. Nagbabalik ang DOST Report. Sa mga team bahay o team office na nakatutok sa amin, mag-selfie na nanonood ng DOST Report. Itag kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Abangan ang ilalabas naming Question of the Day at baka ikaw na ang isa sa 3 mananalo ng libreng ticket sa Enchanted Kingdom. Kaya tutok lang mga ka-DOST Barkada. Samantala, agam nyo ba kung paano mananatiling healthy sa kabila ng kaliwat ka ng handaan ngayong holiday season? Isang nutritionist dietitian ang kinonsulta namin para dyan. Narito ang panayam. Magandang araw, Mamean. Good morning, Miss Jel. Alright, pag-usapan natin. Tapos tayo sa mga recipes na naibahagi natin sa Sustansya Wrap. Pero yung healthy diet, ano ba talaga yung healthy diet? So, pag healthy diet, dalawa lang po yan. Masustansya in terms of quality at sapat in terms of quantity. So, ibig sabihin po, doon sa quality is masasabi natin na healthy ang isang diet kung nakokonsume po ng isang tao yung iba't ibang klase ng pagkain. Ito po yung common na naririnig na natin. Ito yung go, grow, and glow foods. And on the other part naman, dun sa quantity, dapat po sapat ito na natutugunan yung mga pangangailangan pangkatawan ng isang tao. So yung mga naririnig natin, iba't ibang klase ng diet, may intermittent, may crash diet, Yes. masama yun. Sa atin po, ang stand po natin is sana po ay wala tayong tinatanggal dun sa iba't ibang food groups. Talagang ang sinasabi po natin, kumain tayo ng iba't ibang uri ng pagkain kasi lahat po sila ay merong kanya-kanyang sustansyang binibigay at may kanya-kanyang function sa katawan natin. So, kapag may tinanggal tayo na isa man doon, so maapektuhan na yung ibang processes natin sa katawan. At tayong mga Pilipino, napakahilig talaga natin kumain. Yes. Diba? So, paano natin ma-incorporate yung lifestyle, sa lifestyle natin na talagang maging healthy lahat ng kinakain natin? Kailangan po talaga nating i-acknowledge na kailangan talaga nating kumain ng iba't ibang uri ng pagkain. So, hindi po, dapat
within ourselves, kumakain tayo nito. At sa family, of course, kailangan doon pa lang nakikita na natin or napapractice na natin yung pagkain ng masustansyang pagkain. Kasi tayo po as adults, ay kailangan nating maging role model sa mga nakababata pa. So, para tayo mag-i-insist sa kanila na ito kainin mo, kumain ka ng gulay at prutas kung tayo mismo ay hindi kumakain. So, dapat mag-start po yon sa ating family. Pero ma'am, pag sinabi daw na healthy ang mga pagkain natin, katumbas nun, mahal. Okay, so na-prove natin sa mga previous natin na episodes ng Sustansya Rap ay feasible at kaya naman nating maghanda ng masustansyang pagkain na hindi naman necessarily expensive. So, ang example natin dyan, gumamit tayo ng mga energy-dense ingredients, kagaya nung ginamit natin sa veggie patty, gumamit tayo doon ng chicken liver na rich source ng iron tsaka ng vitamin A. Bukod doon, gumamit din tayo ng mga root crops, kagaya ng na-feature natin sa salad natin, na gumamit tayo ng patatas, and then doon sa snack naman, na gumamit tayo ng sweet potato. And then, innovation in terms of pwede tayong gumawa ng mga sangkap sa ating pagluluto na tayo yung gumawa. So, na-prove natin yon doon sa paghahanda natin ng kamote, malunggay, pesto, pasta. So, instead na bibili tayo ng mahal na pesto sauce sa market, is ginawa na lang natin siya na hindi naman tayo gumagastos ng malaki. Ayun po. So, ganun yung mga tips na pwede nating mai-share sa ating mga taga-subaybay kung paano mapapamura yung paghahanda natin ng healthy diet. So ma'am, gaano ka-importante na masustansya yung kinakain natin? So, kung masustansya po kasi yung kakainin natin, so namimit natin yung mga pangangailangan ng ating katawan. Kung hindi po natin yun nakakain or hindi tayo nakakakain ng sapat na pagkain, ito po yung nabanggit ko kanina na dapat in terms of quantity, sapat yung kinakain natin para sa sarili natin. So, kung hindi natin yun namimit, posible na magkaroon ng malnutrition sa bawat miyembro ng family, maging masasakitin. Ayan. At bukod po doon sa ating mga adults naman, kung excess naman yung ating makakain, ay posible tayong magkaroon ng mga tinatawag natin na non-communicable diseases. Or Miss Mayan, baka meron kang huling mensahe para sa ating mga taga-subaybay. So, para po sa ating mga taga-subaybay, ang habilin ko lang po sa inyo ay alalahanin po natin yung principles of balance, moderation, and variety sa mga kakainin po natin ngayong holiday season. And yun lamang po ang aking habilin. Binabati ko po kayo ng happy holidays at masustansya at masaganang kapaskuhan po sa inyong lahat. Maraming salamat, Miss Mayan, at Thank you, Miss masasarap at masustansyang recipe na pinagsaluhan natin. Thank you so much po. Mga kaibigan, nakasama natin si Miss Mayan Hernilia mula po sa DOST FNRI. Samantala, 6 days na lang, holiday season na. Kaya sa mga manonood natin na may problema kung ano-ano nga ba ang pwede ihanda na masustansya pero swak sa budget, naritong recipe na handog namin sa inyo. Panoorin ng Sustansya Cooking Session na ito kasama ang DOST FNRI. Good morning mga ka-DOST Barkada! Welcome to Sustansya Rap. Nandito ako ngayon ulit sa Food Laboratory ng DOST Food and Nutrition Research Institute. We're down to our last recipe at makakasama ko pa rin ang resident nutritionist dietitian ng FNRI na si Sir Erene Arnejo. Good morning, Sir Erene! Good morning, Miss Jel, and welcome ulit dito sa Food Laboratory ng DOST FNRI. Alam mo, Sir, eto, nakita ko agad, merong kulay yellow na powder. Turmeric powder nakikita ko dito. Diba? Ano ibig sabihin nito? Magluluto ba tayo ng salabat, sir? Po, so hindi naman po salabat, pero tama po kayo, Miss Jel. Ito pong yellow na to ay turmeric. So yung turmeric po ay puno po siya ng curcumin compounds kung saan ito po yung nagkakos na pag ininom natin siya, medyo mainit po yung feeling natin. Yeah. So perfect po ngayong malamig po na panahon. Tapos bukod pa po doon, yung curcumin po ay may antioxidative properties kung saan nakatulong po ito against cancer, hypertension, diabetes, at marami pa pong mga ibang sakit. Kaya,
inisip po namin, maganda pong i-innovate po itong turmeric at gumawa po ng iba't ibang recipe para po sa kanya. Pero pagka naririnig kasi yung salabat, parang pang lolo't lola lang, gano'n. Hindi naman, di ba? Dapat lahat nga tayo umiinom ng salabat eh. Apo. Tama ba, sir? Kasi ganun po siya kasustansya at maganda yung benefits na kukuha natin sa kanya. Kaya ito pong turmeric ay mas, syempre, ni-level up natin at in-upgrade. Gawin na po natin ang ating turmeric milk tea with nata de coco. So, first step lang po natin ay magpapakulo lang po tayo ng tubig, tapos tutunawin natin doon yung turmeric. Sa generation rin po, mahilig na yung mga tao sa mga sweetened beverages. So, dyan na po yung milk tea and other mga sugary drinks. So, ito pong turmeric milk tea po natin ay magandang alternative po natin sa ating mga beverages na iniinom kasi ito, wala kaming dinagdag na additional sugars po. As in yung turmeric, pati yung other ingredients natin, kung saan nagbibigay ito ng innate na tamis or yan, para at least malasa yung drink natin, the same time, masustansya po. Okay? So yung mga nabibili kasi mataas sa sugar, di ba? Ilang percentage pa yung natin, 75 to 100. And then yung calories na makukuha dun sa ibang mga drinks, ang taas din. At bukod pa po dito, syempre, pag kumakain po tayo, di ba, pag salo-salo, marami tayong nakakain. Itong turmeric po ay nakakatulong rin po para healthy ang ating tiyan, ng ating gut, para po, syempre, mas gaganahan pa po kayo na kumain ng iba pa pong pagkain. So, step 2 naman po ay tutunawin lang po natin itong powdered milk po sa mainit po na tubig. So, powdered milk po yung ginamit natin kasi ito ay isang mura at available na alternative po. Bukod pa po doon, ay mataas pa rin ito sa calcium at phosphorus, pati na sa ibang mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E, pati ng vitamin K. And pagkatapos po nating mahalo ating mga ingredients, palamigin lang po natin ng konti bago po natin i-combine sa ating pitcher. And last step po ay paghaluin lang natin yung mga ingredients natin tulad nitong turmeric, gatas, pati yung yellow po. So, dito sa pitcher, meron na po tayong 4 cups of water. Tapos, dito na lang po natin siya paghalo-haluin po. Ayan po. Wow, eto na ang ating turmeric milk tea with nata de coco. Very refreshing, sir. Yes, so final step lang po. Buhos lang natin sa mga baso and lagyan natin ng ating sinker, of course. And for this, hindi tayo gumamit ng mga pearls. Meron tayong nata de coco na very healthy talaga. Yes po. So yung nata de coco po kasi, galing po yan siya sa coconut. And dahil po doon, mataas po siya sa mga prebiotic compounds kung saan mas nakakatulong po ito sa good bacteria ng ating tiyan. Ayan po. Cheers! Sarap. Opo. May lang talaga, hint siya ng turmeric and hindi naman siya overwhelming po. Tapos yung tamis po nung nata, sarap. nakakatulong rin para mas maging satisfying yung ating turmeric milk. Kala ko pagka may turmeric, ang pangit ng lasa. Hindi naman pala, sir. Oo. So, magkano ang nagastos natin dito, sir? Actually po dito sa ating recipe na to, ang isang pitchel po nitong turmeric milk tea with nata de coco ay 96 pesos lamang po. Wow. So para na po ito sa 5 tao po, 5 baso na pong Imagine mo, kung bibili ka ng isang milk tea, magkano? 100 plus, di ba? So ito, 5 na kayo makakainom. At napakadali pang gawin. Sir Erine, baka meron ka pang mensahe para sa ating mga taga-subaybay. Yes po. So huling mensahe po mula sa DOST Food and Nutrition Research Institute ay para po i-level up po natin yung pagkain natin this Pasko or mga salo-salo, ay kailangan lang po natin gumamit ng mga local at murang ingredients para mas maging enhance or mas mag-level up ang ating mga pagkain. At dahil po doon, di kinakailangan na mahal ang mga ingredients para mas maging masustansya at masarap ang mga pagkain. Once again, maraming salamat, Sir Erine, sa lahat ng mga recipes na pinagsaluhan natin dito sa Sustansya Wrap. At sana hindi pa ito ang huli.
At marami pa kayong pwedeng ibahagi sa ating lahat. Thank you rin po, Miss Jel, and it's our pleasure po mula dito sa DOST FNRI. Once again mga kaibigan, nakasama po natin si Sir Erinne at nagpapasalamat tayo sa masustansya at masarap na mga recipe na naibahagi nila sa atin. At mga ka-DOST Verkada, dito po nagtatapos ang ating Sustansya Wrap season. Next week, magdiriwang na tayo ng kanya-kanya nating holidays kasama po ang ating pamilya. Sana ay na-inspire namin kayo na magsikap na magluto ng masustansya, abot kaya pero masasarap na pagkain para sa holidays. Hanggang sa muli mga ka-DOST Verkada, ito ang Sustansya Wrap sa DOST Report. Dito sa Lakbay Galing, libre kang makakabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao para tunghayan ang galing ng DOST Picard Initiatives. Kaya wag munang papara, kapit lang ng maigi at sumakay na sa Lakbay Galing. Mapapanood ito sa YouTube channel ng DOST Picard. May malapit pa ba sa inyong kagubatan, mga puno o parke na maraming puno? May malapit bang lugar sa inyo kung saan maaari kayong mag-chill at lumanghap ng preskong hangin? O baka naman sa panahon ngayon, kahit saan ka lumingon, puro building na. Ayon sa isang pag-aaral na inilabas ng Center for Sustainable, Healthy and Learning Cities and Neighborhoods, isa ang Manila sa most densely populated cities sa buong mundo, kung saan tinatayang nasa 71,000 ang nakatira sa 1 kilometro kwadrado. Noong 2016, tinawag ng National Aeronautics and Space Administration ang Manila na gray cityscape dahil sa urban pattern nitong tila kulay gray dulot ng mga syudad at mga gusali na nakapalibot dito. Naging gray space na ito sa halip na green space. Pero alam nyo ba na ang green spaces ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bayan? Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization o UNFAO, ang mga kagubatan at puno ay maihahalin tulad sa mga carbon sinks dahil inaabsorb nito ang halos 2 bilyong tonelada ng carbon dioxide kada taon. Natural nito ang pinapalamig ang hangin at tinatanggal ang pollutants. Dagdag ng FAO, may mga pag-aaral din na iniuugnay ang pagbaba ng obesity at crime rate sa pagkakaroon ng green cities. Inihalimbawa nila na mas mababa ang obesity rate sa mga batang may access sa green spaces kaysa sa mga batang limitado o walang access sa mga ito. Bukod sa pagiging tahanan sa iba't ibang species ng hayop at halaman, ang green spaces ay lugar din kung saan maari tayo mag-relax. Pero ang isa sa malaking problema na kinakaharap natin ang walang habas na pagputol ng puno at pagkalbo ng ating mga kagubatan. Ayon sa Global Forest Watch, mula 2001 hanggang 2022, nasa 1.42 milyong ektarya ng tree cover ang nawala sa Pilipinas. Ilan sa dahilan ng pagpuputol ng puno ay para sa urban construction at iba pa. Kaya ang DOST Forest Products Research and Development Institute o FPRDI patuloy sa pag-aaral ng matalinong paggamit ng mga plant at natural materials upang hindi masira ang kalikasan. Halimbawa, para maprotektahan ang isang endangered species ng kahoy, nagsasaliksik sila ng mga alternatibong wood species na maaaring gamitin ng wood industry. Isinusulong din nila ang pagtatayo ng mga plantations at tree farms na kilala bilang epektibong mga carbon absorbers. Bukod dito, nilalahukan nila ang mga programa ng pamahalaan tulad ng National Greening Program at sinusuportahan ang kampanya laban sa iligal na pagpuputol ng mga puno. Dahil ang siyensya ay para sa bayan, kami ay One DOST for you para sa Filipino. At bago tayo magpaalam, narito ang aming question of the day. Anong recipe ang bida sa Sustansya Wrap segment natin ngayon?
Naku, madali lang ang sagot dyan kung nakatuto kayo sa ating sustansya segment kanina. Tama ka dyan, partner. Kaya ipadala lamang ang inyong mga sagot sa DOSTV Facebook page, kalakip ang selfie na nanonood kayo ng DOST Report sa PTV4, and get a chance to win free tickets sa Enchanted Kingdom. At yan po ang hatid naming mga balita na nagpa-good vibes ng inyong umaga. Muli ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda. Patuloy na maghatid ng mga napapanahong balitagham. Para sa mas maunlad na bayan at maliwanag na kinabukasan, samahan niyo kami ulit sa susunod na Martes dito lang sa PTV4. Magandang agang Pilipinas, ito ang DOST Report!